Good day. Our topic for today is value-based market segmentation. So, ano nga ba yung mga kalagahan or importance of market segmentation? Segmentation guides marketing and sales decision. So, nakakatulong yun sa business natin and help make pricing more efficient and effective. So, pag gumamit tayo ng segmentation is mas magiging effective yung business natin kung paano natin yon mapopromote sa customer natin. So, identify differences in customer purchase motivation and avoids one-size-fits-all pricing that can lead to lost profit. So, mas maiwasan natin yung malugi. So, meron tayo ditong sa traditional segmentation and value-based kung saan yun yung topic natin, value-based segmentation. So, sa traditional nito, ano yung pagkakaiba nila? Pag sa traditional segmentation is yung naka-base lang siya sa demographics or firmographics. So, ano mga yon? Yung may mga customer size, standard industrial classification, and so forth. And yung ano niya is bihira lang din sila gumamit ng mga pricing decision nila. So, medyo hindi ganun yung ano nila, ganun yung sa traditional segmentation. So, dako naman tayo sa value-based segmentation. Ito ay nagfo-focus sa value perceived and delivered. So, pinofokusan nila kung paano nila mabigyan ng value yung pagtutuunan nila ng kanilang business and align pricing with customer value. So, ini-align nila yung price nila kung doon sa customer value ng business nila and help maximize profit from each segment. And also, may mga advantage ang value-based segmentation. Ano-ano ang mga ito? Better pricing alignment with customer willingness to pay. Yung price niya is nakabase doon sa customer na willing magbayad. Yung kaya nila yung presyo ng ano nila, ng yung presyo ng product nila is kaya ng customer nila. Naka-align doon. Considers both customer needs and seller cost. So, siyempre hindi ka basta-basta magtitinda ng hindi kailangan, ng hindi mo inaalam kung ano yung mga kailangan ng customers mo. Then, enable products development based on deeper insight. So, kailangan mo, siyempre habang nade-develop mo pa yun yung products mo ayon din sa mga feedback and mga ano ng mga customer mo. And also, uncover flow strategies based on shallow data. Mas maanuhan mo pa yon, magagawan mo ng paraan. So, example dito, yung sa Google Ads, both plumbers and lawyers value online ads. So, plumbers and lawyers. So, lawyers can pay more because their clients bring higher value. Mas mataas yung ano niya, yung binabayad niya sa ads. And Google's bidding system allows pricing based on value. So, ang ano nito is, mas malaki yung profit ng, more profit without losing price-sensitive customers. So, mas malaki yung kahit plumbers and lawyers, yung sa lawyers is mas malaki yung binabayad niya and also sa plumbers. So, meron pa rin silang benefits na nakukuha. So, sunod naman example is yung International Harvester. International Harvester focus on equipment, reliability, perception versus kay John Deere. Miss what farmers truly valued, minimizing downtime. John Deere service network give it a value advantage. So, ano yung ano natin doon is intindihan niya yung real source of customer value niya. Alam niya kung sino yung target niya, alam niya kung ano yung pinofocus niya, alam niya yung kung sino yung pagtutuon niya ng product niya, na kung sino yung customer niya. So, doon. So, value-based segmentation. Ito ay yung ano niya is nag-ensure siya ng profitable pricing. So, goes beyond basic attributes to understand true customer motivations, helps avoid missed opportunities and flawed marketing strategies. So, dadako na tayo sa 6 steps of process of value-based segmentation, which is step 1, determine basic segmentation criteria. Step 2, identify discriminating value drivers. Step 3, determine your operational constraints and advantage. Step 4, create primary and secondary segments. Step 5, create detailed
segment description. Step 6, develop segment metrics and phases. So, ang i-discuss lang po namin is step 1 to 3. Good afternoon, sir. My name is Mariel Condes de la Cruz, and I am presenting the first step from the 6-step process of value-based segmentation. The first step is determine basic segmentation criteria. Determine basic segmentation criteria divides the market into subgroups with common traits that influence buying behavior. Choose segmentation criteria that reflects the actual value the customer receives. Example here is industrial grinding machine. Segmentation option is we have 3. The first one is by industry. By industry doesn't reveal how the product is used. The second is by application. Shows usage differences but not important to business. Third one, by value delivered, it identifies which customer gain more value and willing to pay more. So, one segmentation sees grinders are minor cost, another sees it is as value-adding process. So, the next segmentation criteria have 3. First, build a descriptive profile of the market. The consumer is determined by age, gender, and income. In businesses, they determined as for revenue, industry, and number of employees. Use data from the second segmentation criteria is use data from existing studies, industry database, and government statistics. The last one is the output. We have 3 output. Buying patterns, customer needs. The customer needs is divided into 2. Mayroon po tayong meet and unmeet. So, yung na-meet po natin yung customer needs and yung hindi po natin na-meet yung customer needs. Last is preliminary segmentation maps. Along the way, check if those preliminary maps look sensible to salespeople and sales managers. Though your eventually pricing strategy will rely on value-based segmentation, communication and sales strategies are like to be heavily dependent on those obvious customer characteristics on which media choices and sales territory assignments are based. Step 2. Identify discriminating value drivers. Discover key purchase motivators that vary across segments. So, alamin kung ano yung mga dahilan kung bakit bumibili yung mga tao sa bawat grupo. Focus on what matters most to each customer segment. So, tingnan natin kung ano yung pinaka-importante sa bawat grupo ng customer. Value drivers are factors that influence a buyer's decision, such as cost savings, profit enhancement, service reliability, and then innovation or quality. So, ang goal natin ay alamin kung ano yung mga value drivers na magkaiba sa bawat grupo pero pareho-pareho sa loob ng bawat grupo. So, example, Genetic Corp. So, nahati yung mga customer ng Genetic Corp sa dalawang grupo. Ito yung mga business at mga hindi business. So, it discovers segment also differed and cost reduction goals. So, kung gusto ba nilang makatipid ng pera, and then profit enhancement needs, gusto ba nilang kumita ng mas malaki, and then so nagpapakita dito yung mga simpleng paghahati ng mga customer na hindi laging nagpapakita kung ano yung talaga yung importante sa kanila. How to identify value drivers? So, paano alamin yung mga importante sa mga customer? Conduct in-depth interviews with customer, bakit kayo bumibili, industry experts, ano ang pagkaiba ng mga grupo, and then distributors and salespeople. So, ano yung mga kailangan ng bawat grupo? And then sa ask, what influences their purchase decision, and then why do they choose one supplier over another? Output,
Ito yung listahan ng mga importanteng bagay na pwedeng gamitin yung statistical cluster analysis. So, ano-ano yung mga pinaka-importante. So, ini-explain dito kung bakit importante yung bawat bagay, kung ano yung pakinabang nito. So, why each driver adds value. So, bakit mahalaga yung bawat bagay na nasa listahan? And then, whether the segment recognizes the value. So, naiintindihan ba ng mga customer yung kahalagahan ng mga ito? And then, last, identify value delivered by meeting and meet customer needs. So, alamin natin kung ano yung kulang sa mga customer at paano natin sila matutulungan. Next po, we will proceed at step 3. Step 3, determine your operational constraint and advantage. Identify where your company has strength and limitation in delivering value to different customer segments. Align value drivers with your operational capabilities. So, ano nga po ba yung operational constraints and advantage? Ang operational constraint po is, ito po yung mga hadlang or limitasyon sa isang operasyon na maaaring magpabagal o magpahirap sa paghatid ng produkto o serbisyo. Halimbawa po nito is yung kakulangan sa mga tauhan, limitadong pondo, mababang kalidad ng kagamitan at mabagal na proseso. Sa operational advantage naman po is, ito po yung mga operasyon na nagbibigay ng mga competitive advantage nagpapabilis na mahatid yung mga deliver po. Yung halimbawa naman po dito is yung mabilis na serbisyo, mataas na kalidad ng produkto, epektibong pamamahagi at malakas na brand. Okay, question to us. Number 1, which value drivers can we deliver efficiently and at low cost? Number 2, which drivers are limited by our resources or operations? Number 3, how do our strategic priorities and investment affect what we can offer? Example po sa number 1 is, halimbawa, kung ang iyong negosyo ay may mabilis na proseso ng produksyon, maaaring ito ay isang kalakasan na nagbibigay ng mabilis na paghahatid sa mga customer. Number 2 naman po is, kung kulang ang iyong kagamitan o tauhan, maaaring magresulta ito sa mabagal na produksyon o paghahatid. Number 3 naman po, kung ang iyong kumpanya ay nag-i-invest sa teknolohiya, maaaring mapabilis nito ang iyong operasyon at mapabuti ang kalidad ng produkto. Consider operational inputs, experience and expertise, capital spending plans, personal capabilities, overall company strategy. This helps define where you have competitive strength and where your constraint. Sa experience and expertise po, ang kaalaman at kasanayan ng mga miyembro ng kupunan ay mahalaga sa kumpanya ng negosyo. Halimbawa po is, ang isang bakery na may mga panadero na may maraming taon ng karanasan ay malamang makagawa na ng mas masarap at malinis na tinapay. Pangalawa po is capital spending plans. Ang pamamahagi ng pondo para sa mga kagamitan, teknolohiya at iba pang yaman ay nakakaepekto sa operasyon. Halimbawa po nito is, halimbawa po may isang negosyo. Ang isang negosyo na nag-i-invest sa makabagong makina ay maaaring makaproduce ng mas mabilis at mas mura kumpara sa mga hindi nag-i-invest. Number 3 po, personal capabilities. Ang bilang at kasanayan ng mga empleyado ay nakakaapekto sa kalidad at bilis ng serbisyo. Ang halimbawa po nito is, sa isang fast food chain na may sapat na bilang ng mga crew ay makakapag-serve ng mas maraming customers sa mas maikling oras. Last po, overall company strategy. Ang direksyon at layunin ng kumpanya ay nagtatakda ng mga hakbang na natatahakin nito. Halimbawa po nito is yung sa isang kumpanya na nakatutok sa pagiging eco-friendly ay mag-i-invest sa mga environment-friendly na produkto at proseso.
Use of activity-based costing maps out true cost to serve each customer or segment. Ang activity-based costing naman po is, ito po ay isang paraan para malaman yung mga nagastos sa bawat customer o grupo ng mga customer. Sa pamamagitan ng ABC, matutukoy kung magkano ang nagastos na nauugnay sa mga ginagawa para sa bawat customer. Help answer. Which customer require more service or support? Number 2, who has shorter or longer buyer cycles? Number 3, how do you this affect profitability and pricing? So, yung example ko po dito is, halimbawa na lang po sa isang kumpanya, may nagbebenta ng gadget na may dalawang customer. Halimbawa po, si Juan, madalas mag-order ng maraming units at kailangan ng mabilis na delivery. Tumatagal ang proseso dahil laging may special requests at enquiries. Si Maria naman is tumutok lang sa mga regular na produkto at hindi mahirap kausap. Mabilis ang buying cycle niya at madali ang transaksyon. So, gamit po ang ABC, matutukoy ng kumpanya na si Juan ay nagiging mas mahal ang serbisyo dahil sa maraming extra requests at mas mataas na gastos sa pag-aasikaso ng kanyang orders. While si Maria naman ay mas mahaba ang gastos dahil mabilis at simple lang ang kanyang mga orders. Dahil po dito is maaari nilang itaas ang presyo kay Juan upang mag-reflect ang dagdag na gastos. Habang kay Maria ay pwedeng magbigay ng diskwento o mas mahabang presyo dahil mabilis at diretsahan lang ang kanyang transaksyon. So, yun na nga po, ang ABC is tumutulong sa negosyo na maintindihan kung sino ang mas mahal paglingkuran at kung paano ito nakaka-apekto sa pricing at profitability. Assessing competitive positioning. Compare your capabilities to competitors. Number 1, where do you have a sustainable advantage? Number 2, where do rivals perform better? Determine which share segments you can serve better than competitors. So, yung assessing competitive positioning po is, ito po ay isang paraan para ikumpara ang kakayahan ng negosyo sa kakayahan ng mga kakompetensya. So, malalaman din po dito kung saan ka mas magaling at mas may lamang at kung saan naman mas magaling yung iyong kakompetensya. Halimbawa po dito is may dalawang karinderya sa isang lugar. Karinderya ni Ana at karinderya ni Ben. So, yung karinderya ni Ana po is kilala na sa masarap na ulam at mabilis na serbisyo. While naman kay karinderya ni Ben, mas mura ang pagkain pero matagal ang luto at madalas kulang ang choices nila sa mga ulam. So, sa assessment po is si Ana ay may sustainable advantage sa lasa at bilis. Si Ben naman ay mas mura nga kaya may kalamangan siya sa mga cost-conscious na customer. So, kapag pinagkumpara po ni Ana or pinag-aralan niya yung kanyang mga strategy is, maaari niyang piliin na pagtuunan ng pansin ang mga customer na naghahanap ng quality at mabilis na serbisyo dahil doon siya mas magaling kay Ben. Hindi niya na kailangan tapatan ng presyo ni Ben basta malinaw kung saan siya lumalamang or kumikita. So, ang assessing competitive positioning po is tumutulong sa negosyo kung saan na malaman kung saan ka dapat mag-focus, kung saan sila mas magaling kaysa sa kakompetensya mo. Next po is cross-referencing for strategic focus. Cross-check these three elements. Number 1, customer needs, meet and unmet. Number 2, your capabilities and constraints. Number 3, competitors' strengths and weaknesses. Focus on segments where you have a clear edge and delivering value. So, ito po yung tatlong example ko po. Number 1 po is customer needs. Maraming gustong gluten-free cakes pero kakaunti ang gumagawa. Number 2, your capability. Marunong kang gumawa ng masasarap at
malinis na gluten-free cake. Sa number 3 po, competitors. Hindi sila nag-aalok ng gluten-free o kung meron man, hindi masarap. So, syempre po, dito ka dapat mag-focus sa gluten-free cake market kasi kaya mo at hinahanap ng customer at hindi kaya ibigay ng ibang kanegosyo. And syempre dito ka na mag-focus sa negosyo mo kung saan mas malaki yung chance mo na magtagumpay, di ba? So, ang pinaka-last po is strategic outcome. Identify, number 1, best fit segments for your offerings. Number 2, less profitable or unreachable segments. Make informed decision on which customer to target and how to price accordingly. So, yung example ko po dito is yung, halimbawa po may negosyo ako sa pag-aalok ng online English tutoring. Sa best fit segment naman po is yung mga college students sa Japan na gustong mag-practice ng conversational English, willing silang magbayad at laging online. Sa less profitable segment naman po is yung mga bata sa elementarya, hirap silang mag-focus at mas mura lang ang kaya ng mga magulang. So, sa decision naman po is, syempre doon po ako sa college student na magtakta ng presyong akma sa kanila. Yung willing silang magbayad sa akin na kahit magkano kasi afford naman nila and willing silang mag-online always. Yan lang po.